Imbes na kasiyahan at pag-asa ang maramdaman ng mabotante sa araw ng halalan noong Mayo 12, dismayado at galit ang kanilang naramdaman matapos ang sunod-sunod na aberya sa automated counting machines. Dagsa ang reklamo mula sa iba't ibang presinto, mga makinang nag-malfunction, vote receipts na hindi tumutugma sa aktwal na binoto at mga boto na tila naglaho sa sistema. Ilang botante ang nagpatunay na iba ang lumabas sa resibo kumpara sa kanilang aktwal na binoto na isang malinaw na senyales ng kapalpakan ng mga makina. May mga nagsabing bumoto sila ng Duterte 10+2, subalit laking gulat nila nang makita sa resibo na nag-overvote umano sila kahit sigurado silang tama ang kanilang ginawang pagpili. Ilan lamang ito sa mga problemang kinaharap ng mga botante, dahilan upang magduda sila sa naging resulta ng halalan, lalo na sa pagkasenador. Parang mayroong ukus-pukus na nangyari. Kasi di ba binalita nga sa ibang mga social media na mayroong tumatas na biglang nagbawas yung counting nila. Kaya parang feeling ko parang mayroong nangyaring hindi maganda sa sa Comelec. Kaya na nangyayari. Kasi una-una yung team ng Duterte, maganda yung setup yung lalo yung mga OFW talaga nag-straight sila dun sa PDP, pero pagdating sa resulta, bakit ilan lang yung nakapasok doon sa Magic 12? Sa tingin ko, meron sa ibang lugar siguro meron. Kasi sa amin, meron dayan doon. Kung ano yung binoto mo, iba naman pala yung lumalabas. Kasi sa lugar namin, meron kaya nangyari. Yung binoto niya, iba lumabas. Din merong dayan din, meron ding kutob ko, meron din siguro na dayan na nangyari. Iba kasi, nakita ko sa Facebook, nakita ko social media, may mga na hindi rin nanalo na binoto nila. Mga na makina, 'di ba? May sumasablay na makina. Naguluhan din ang ilang botante sa pagkapanalo ng ilang kandidato na sa tingin nila ay hindi naman dapat nakapasok sa Magic 12. Yung nakakapagtaka yung kay Kiko Paano nakapasok? Yung mga dalawang yung mga nilampaso na yun ng nakarang eleksyon nagtataka yung mga kaibigan, bakit nakapasok lalo-lalo na si Kiko. Maraming lumabas na hindi dapat Kiko Pangilinan. Hindi ko kontento sa nila. Hindi maganda ang pagkalabas na ngayon, Comelec. Sa gitna ng mga isyong ito, lumakas ang panawagan ng mga botante para sa manual voting. Para sa kanila, sapat na ang mga kapalpakan ng automated counting machines na nagdulot ng kalituhan, pagkadismaya at pagdududa sa resulta ng halalan. Ang dating pananabik na bumoto ay napalitan ng pangamba na baka hindi mabilang ng tama ang kanilang boto o mas masahol pa, mabura ito sa sistema. Para sa kanila, mas mainam ng gumugol ng oras at pawis sa manual counting kaysa magtiwala sa makinang nagdulot na ng matinding pagdududa. Mas maganda para makita talaga yung discrepancy ng makina at yung papel, yung manual. Para mawala yung doubt ng mga tao. Yun na lang yung gawin, yung manual counting. Kahit mahaba-habang trabaho, basta mawala yung doubt ng mga natalo. Ayun yung mahalaga doon. Trabaho naman nila kasi yun Binabayaran naman yun ng taong bayan. Pwede rin sa manual counting, kaso matagal yun. Pero mas okay yun. Mas matrabaho nga lang. Sa Comelec na ang bahala dyan. Dapat Comelec ang mamahala niyan. Matapos ang kabi-kabilang aberya sa automated counting machines noong 2025 elections, lumakas ang panawagan ng mga botante para sa pagbabalik ng manual voting. Kaya naman sa darating na mga araw, inaasahan ang higit pang paggiit ng publiko sa Comelec para pakinggan ang hinaing ng mga botanteng nagdududa at nananawagan ng hustisya sa kanilang sagradong boto. Ilang araw na ang nakakalipas mula nang pumili ang sambayanang Pilipino na mga lider na magiging susunod na tagapamuno ng bansa sa 2025 midterm elections. Ngunit, sa kabila ng mga pagkapanalo ng mga kandidato, marami pa rin sa mga botante ang naglalabas ng kanilang mga saloobin ukol sa kredibilidad ng resulta ng botohan. Isa sa mga pangunahing isyu na kanilang itinatampok ay ang umano'y palpak na automated counting machines na ginamit sa halalan. Ayon sa ilang botante, may mga nakaranas sila ng mga technical na problema sa mga machines at nakaramdam sila ng pag-aalinlangan sa tumpak na bilang ng mga boto. Sa mga isinagawang panayam, partikular na itinuligsa ng mga botante
ang hindi kapani-paniwala mga resulta na sa tingin nila ay hindi tugma sa mga senatorial candidates na kanilang inaasahan at sinusuportahan. Naniniwala silang may mga kandidato na hindi naman aktibong nagkampanya o hindi tumanggap ng malakas na suporta mula sa mga tao, ngunit nakapasok sa Magic 12 sa kabila ng mga survey na hindi pabor sa kanila. Para kay Aling Bengbeng, isang botante mula sa Visayas, hindi siya kontento sa resulta ng botohan, partikular na sa mga senador. Anya, malinaw na ang Duterte senatorial slate ay nararapat na manguna, kaya't nakapagbibigay ito sa kanya ng matinding duda. Ako hindi ako kontento kasi may mga problema sa mga senador na lumabas ngayon. Hindi ako naniniwala. Kasi parang 'di ba, Luzon, Visayas sigurado na 'yan eh. Duterte talaga 'yan. Oh, Visayas, Mindanao, siyempre Luzon din meron 'yan. Oh, so parang nakakagulat lang. Ang tanong ni Aling Bengbeng ay simple. Bakit hindi tumugma ang resulta sa aktwal na damdamin ng mga botante? Sa kanyang pananaw, malinaw ang pagsuporta ng mga tao sa Duterte senatorial slate, kaya't hindi siya maintindihan kung bakit hindi ito nakatanggap ng tamang representasyon sa halalan. Si Kuya Arnold naman, isa ring botante, ay nagsabi na sa kanyang paniniwala ang buong bansa mula sa Luzon hanggang Mindanao ay suportado ang mga kandidato ni Duterte. Ngunit sa kabila nito, hindi rin siya makapaniwala sa naging resulta. Tinanggap na lang niya ito, subalit hindi pa rin siya sigurado sa mga nangyaring kaganapan. Siyempre hindi. Kasi ang talaga, Duterte. Kasi kahit saan ka mag-ikot sa buong Pilipinas, Duterte sinisigaw ng tao. Siyempre, Duterte. Taga Mindanao tayo eh. Siyempre yung mga binoto ko, straight Duterte talaga. Si Kuya Jeff, isa pang botante, ay tumutok din sa isyu ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga kandidato. Ayon sa kanya, hindi siya makapaniwala na 3 lang sa 10 inendorso ng dating Pangulong Duterte ang nakapasok sa Magic 12. Yun lang din po, talagang hindi ko rin maintindihan bakit 3 lang ang nakapasok. Endorsement naman lahat yun, di ba? Straight dapat. Pero hindi nakapasok lahat sa 10. Dahil dito, muling itinutok ng mga botante ang kanilang panawagan, ang pagkakaroon ng manual recount. Ayon sa kanila, ito ay isang hakbang upang matiyak ang transparency at integridad ng halalan. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng mano-manong bilang, maiiwasan ang mga teknikal na isyu at magiging mas malinaw ang tunay na resulta ng botohan. Yes, pabor na pabor. Manual Recount. Manual recount talaga. Para malaman kung ano yung totoo talaga. Hindi ako kumbinsido talaga. Hindi. Dapat recount dapat. Kasi mahirap paniwalaan eh. Ang panawagan nila ay naglalayong tiyakin na ang bawat boto ng mamamayan ay nasusuri at naibibilang ng tama. Kasama ang mga lokal na lider at mga eksperto, umaasa sila na mapagbibigyan ang kanilang hiling na recount para sa isang mas transparent at patas na eleksyon. Yun na nga. Ganun na nga dapat. Kung mas maganda kung magkaroon ng recount. Mano-mano. Ang mga botanteng ito ay hindi lamang umaasa ng isang makatarungan at tapat na proseso ng halalan, kundi naglalayon din silang makabuo ng isang sistema na nagbibigay respeto sa bawat botante at nagpapakita ng tunay na resulta ng kanilang pinili. Sa kabila ng mga katanungan at alalahanin, nananatili silang nagmamasid at nagmumulat. Umaasa na ang kanilang mga panawagan ay matutugunan sa mga darating na araw.